Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 19, 19 ng Disyembre. December 19, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:40 ng umaga. Huwebes po ngayon at medyo makulimlim o may pag, kaya medyo madilim pa, pero mamaya yan maliwanag na. Ang nais ko pong talakay ngayon, mga kababayan, mga minamahal, ay patungkol dito sa healthcare, yung PhilHealth, o aywan ko kung tinatawag na ba nating universal healthcare or PhilHealth. Talakayin natin. Yan po ang title ko ngayon. Hindi muna yung hindi muna yung patungkol diyan sa Quadcom. Bukas na lang siguro. Gusto ko lang pong i-share kung ano yung pagkaintindi ko o nalalaman ko diyan sa healthcare. Opo. At noon pa po ay pinag-aralan ko na po yan eh. Nung nag-abroad ako, 1987, yung pagkatapos ng People Power EDSA. Number 1, nag-abroad na ako eh, sa Saudi Arabia. At maalala ko, yung agency na nagpaalis sa amin ay kinuhanan pa kami ng additional na 2,000. Opo. Para dyan sa healthcare. Opo. At yung iba, hindi nga nakabigay kasi hindi nila alam eh. Ay ako naman ay, dahil engineer naman ako, ay parati akong mayroong pera na pasobra. Ay binayaran ko 2,000. Hiningi nila sa akin o doon sa mga kasamahan ko, pero yung iba nag-promissory note. Alam nyo po yung 2,000 noon ay ang sahod po ng teacher noon ay nasa wala pang 1,500 eh, yung mga teacher noon. Ay ako ang sahod ko noon sa Nawasa as junior engineer 2,500 kasi nasa special project kami eh. Mataas ng bahagya yung sahod namin. Pero ang mga tinyente noon ay wala pang 2,000. Opo, wala pa. Mga 1,700 lang yung mga tinyente, mga second lieutenant. Kaya malaki na po yun. Kinuhanan kami dahil nga dyan sa PhilHealth. Hindi naman kami makaangal kasi nga paalis na. Yung iba ay salary reduction. Pero pagdating namin sa Saudi, umangal yung employer namin na Saudi nga. Sabi niya, bakit kayo mag-PhilHealth pa sagot namin dito lahat ang Medicare nyo. Sabing ganun. Naka-insured kayo dito, sabing ganun. Kaya, aywan ko kung anong nangyari, kung napilitan na binayaran nila. Yung mga kasamahan ko kasi ay nag-promissory note. Yan po ang maikwento ko sa inyo. Kaya matagal na po yan. Pero yung PhilHealth na yan ay hindi na bang compulsory dati yan eh. Hindi po. At saka, ito isishare ko lang po sa inyo at bahala na po kayo kung maniwala kayo o hindi. Yang PhilHealth po ay yan eh. Non-government yan. Opo. Nagtataka nga ako bakit pinakikialaman po ng gobyerno eh. Yan. Private company yan o entity na parang insurance yan sa medical o Medicare. Yan po. Ngayon ay dapat yan ay private talaga yan.
hindi nakikialam ang gobyerno. Siguro doon sa mga alituntunin lang o yung mga para hindi sila lalabag sa batas, yun lang siguro. Pero doon sa pakikialaman nila ang pera saan dadalhin ay hindi po dapat yan kasi private po yan eh. At dito po sa Amerika, napakaraming ganyan na service provider ng healthcare ganyan. Mga service provider ay siguro mga 6 yan dito o 7. Plus pa yung mayroon pang service provider ang gobyerno. Pag umabot po kami dito ng 65, compulsory kami na tinatawag nila na Medicare din ang tawag nila ay compulsory magpa-member ka. Opo. Compulsory po yun at the age of 65. Pero kung may trabaho ka at mayroon ka ng Medicare, pwedeng membership na lang. Type A ang tawag namin dyan. Pero walang bayad. Pero yung iba, kumukuha na rin sila ng type A at saka B. Kasi doon sa B, mayroon ng, kung bumibili ka ng maraming gamot, doon nila kinakarga. Yun. Kasi type A, membership lang eh. Pero mayroon kang 1 araw na ospital libre at saka 1 araw, sa 1 taon, 1 araw na ambulansya. Yan lang po. Membership lang yun. Pero walang doktor discount, walang hospital discount, walang gamot na discount. Pero pag B, mayroon na ata sa gamot. Ngayon pag C, mayroon na sa yun sa hospital at saka sa doktor. Ayan po. Kami po dito, yung Medicare po namin ay 2 kami mag-asawa. Ang binabayad ko ay $430 a month. Pero sulit po ang serbisyo. Sulit kasi yung gamot, halos wala akong binabayaran sa gamot eh. Yung mga maintenance, wala na yan. At saka sa doktor, walang bayad. Sa ospital, wala ding bayad. Ganon po. Pira lang yung mga major operation. Opo. Pero yung mga basic lang, check up, ganyan, wala po mga bayad dito. Kaya sulit din. So, nag-a-average ng 200, sabi natin na 220. Yan po. Ang isang tao dito. Noon din, nung kasama ko yung mga anak ko, kasi mga minor pa sila, wala pa silang trabaho, halos ganun din ang binabayaran ko po, mga 450. Pero family kami. 5 kami lahat. Ngayon, dyan naman sa Medicare ng gobyerno at the age of 65, kung gusto mo mag-full payment sa kanila, ay 180 ata ngayon o 170 ang babayaran mo per month po. Aywan ko lang kung sa mag-asawa, pero hindi pwede kasi kung hindi pa 65 yung asawa mo, hindi pa siya pwede eh. Yan po ang sinishare ko sa inyo. Yan po ay mga private yan, yung mga nagbibigay ng Medicare. Ngayon, balik po tayo dito sa PhilHealth. Dapat hindi nakikialam ang gobyerno dyan. Nagtataka nga ako, bakit pinakikialaman nila eh? Ay, oo nga pala. Kaya pala nila pwedeng pakialaman kasi binigyan nila ng subsidy. Ayun po eh. Subsidy. Alam nyo ba ang subsidy? Ang subsidy po ay 1987, nung nag-Saudi ako, ay alam ko na yung subsidy eh. Kasi nga, yung binibili namin ng mga component, mga stereo, mga TV na pinapadala namin sa Pilipinas, half the price. Opo, sa Saudi po, half the price. Ngayon, alam namin ang presyo eh, sa market. Ay, bakit kako ang mura niyan? Ay subsidized ng gobyerno. Ayun pala. Pati kutsi po, binabayaran na ng gobyerno, half the price. Kaya kung bibili ka ng, pero hindi ka makabili ng kutsi sa Saudi Arabia noon kung hindi ka mataas ang katungkulan. Opo.
Siguro yung mga bulok na kutsi, pwede, pero yung kan hindi ka papayagan. Mga kwal lang, mga stereo lang, mga TV, ganyan, yung mga personal. Opo. Hindi ka pwedeng bibili ng kwan doon. Ngayon ay, pero half the price po yan. Half the price. Yun ang tinatawag na subsidy. Kasi nga, pag angkat nila sa Japan ng mga yung kung ano yung bibilhin mo, bayad na agad ng gobyerno, yung kalahati. Kaya yung magtitinda niyan ay kalahati na lang ang presyo. Ganun po yan ang ibig sabihin ng subsidy o subsidize ng gobyerno. Ayun. Kunyari lang kunyari, bibigyan ng subsidy ng gobyerno kung sino man yang ma-hospital siguro o kung sino man yang bibili ng gamot o pambayad sa doktor, yun po yung ang ibig sabihin niyan sa subsidize o subsidy. Ayan po, may counterpart ang gobyerno. Pero ang alam ko ay ang employer ay may counterpart din po yan eh. Yung employer, pero hindi ko na i-discuss dito. Kasi malawak yun eh. Ngayon, ang kwan dyan, yung subsidy. Opo, niluluko lang po ang tao para mayroon silang karapatan para pakialaman yung pundo. Actually po yan, at sasabihin ko na po sa inyo, ang dami pong pera ng PhilHealth. Marami po kasi nga ay ipagpalagay na lang natin po sa Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia po, aywan ko lang ngayon pero noon halos umaabot na kami ng 1 milyon. Opo, dyan sa Saudi Arabia na mga Pilipino. Ngayon, sari-sari po yan. Ngayon, halos lahat po yung 1 milyon na yan, hindi naman napapakinabangan yung PhilHealth na yan. Kasi nga uuwi lang sila 1 buwan lang o 1.5 buwan lang, balik na naman doon. Ay pagbalik naman po sa Saudi Arabia, mayroon namang binibigay yung kumpanya. Libre kami sa doktor, libre kami sa gamot. Opo. Kaya nga hindi napapakinabang yan eh. Bumabayad lang yan ang mga tao, pero hindi nila nagagastos yan. Ay ako nga po, hindi ko nagamit yan eh. Opo, hindi ko nagamit yan. Pero alam ko, kinakaltasan kami dyan kasi nga ay dadaan ka ng POEA. Hindi ka makakadaan kung wala kang clearance. Ganun po yan. 8 taon po ako dyan sa Saudi Arabia. Alam ko, nagbabayad kami yan. At yung nga hindi ko makalimutan, yung una kong Saudi, 1987, February 1987, ay ang mahal po nun, yung 2,000 na singil nila, ay halos 1 buwan sahod ko yan as junior engineer dyan sa MWSS. Ay saan nila dinadala yan ngayon? Ang dami po nakakilala ko na mga, lalo na ang mga kwampo, yung mga professional na OFW, hindi na nila pinapansin yan kasi nga, ay una, hindi naman nila alam saan nila kukunin yung mga benefits eh. At saka yung iba, nasa probinsya, ay ang hirap nilang pupunta ng Maynila kung ipapollow up pa nila dyan sa Maynila. At saka yung iba, gumanda po ang buhay. Katulad ko, ay ako ngayon, nasa Amerika na ako. Yung iba, nasa Canada. Yung iba, nasa Europe. Hindi na nila papansinin yan. Opo. At ang iniisip nila ay per year yan eh, o per contract yan eh. Pag natapos na yung kontrata mo, o hindi ka na nagtatrabaho at yung taon na yan, hindi ka na nagbibigay, hindi ka nakasama dun sa PhilHealth o wala ka ng benefits kasi nga hindi ka na naguhulog. Ganun po yan. Pero ngayon, ang ginawa nila ay, grabe na po ang ginawa nila eh. Compulsory na ata, at saka isasama pa yung mga anak. Ay ang bigat na niyang o yung magulang na old age, ay ang bigat na po niyan. Dito po hindi sinasama yung magulang kasi nga bibigat eh.
Kung hindi, mayroon sila nung Medicare talaga na nanggagaling ng gobyerno. Yun, at the age of 65. Yan po ang sinishare ko sa inyo. Ngayon, ay ano pa ang pinagagawa nitong mga leader natin o itong mga politiko? Ay kinukuha nila yung budget dyan sa PhilHealth na kinontribute po yan ng mga tao na hindi nila nagamit. Kasi nga, kako, mga asinsado na sila Oh, paano pa nilang pakikialaman yan? Oh, ayaw na nila. O hindi nila alam kung papaano. Actually, ang kumukuha lang dyan, yung talagang mahihirap na malapit dyan sa kung saan nila i-follow up yan. O, madali nilang puntahan. Ganun po yan. Pero karamihan po ng OFW ay wala. Hindi nakikinabang dyan. Bayad lang ng bayad. O, kinumpute ko nga po kung 1 milyon ang OFW sa Saudi at kinakaltasan nila ng every year ay 2,000 lang. 2,000 para dun sa kontrata mo. Per year na ata ang kontrata ngayon sa Saudi Arabia O, aabot po ng 2 billion sa isang taon lang po yan sa isang taon. At Saudi Arabia lang yan. O, ay yung kalapit pa niyan alam ko mayroon ding 1 milyon ang trabahador diyan sa Abu Dhabi, pag sama-samahin mo yan sa Qatar, sa Bahrain, diyan sa malalapit na bansa yan, sa Kuwait, ganyan, mayroon din silang 1 milyon diyan. Oh, di another 2 billion na naman yan. Oh. Na yung ang sinasabi ko, hindi naman nila nagagamit yan. Opo, dahil nga naandun sila sa malayo. Oh. At mayroon naman silang sariling Medicare doon na pinoprovide po ng employer. Oh. Ganun po yan. At walang problema po sa Saudi kung ospital ka, kung gusto mong putulin na yung paa mo, pwede Oh, kung ganun po sila kabilis dyan. May nadisgrasya nga sa amin pinutol yung kanya yung daliri niya Oh, ay nung tinanong namin ay bakit pumayag ka na putulin ang daliri mo kasi nga nadisgrasya. Ay hindi ko naman kanya alam, sabi niya. Hindi ako tinanong, ganun ba ako? Oh, ayun pala mga doktor doon gusto maka-experience paano puputol ng daliri. Ganun po doon. Kaya takot na takot kami magpa-hospital din doon. Kasi nga ang bilis nila magdesisyon Opo, ganun po yan. Walang bayad yun. Oh, ang dami pang kwan. Ang dami pang mga ganun na mga pangyayari. Oh, kinikwento ko lang po sa inyo. Ngayon ay bago po ako magpatuloy ay ibibigay ko po na saang kinuhang verse yan sa Bible, yung care na yan o yung Medicare na yan o medical na yan, nasa Bible po yan. Na ito ang pinakamalapit. Marami pong verses na ginagamit ng ibang pastor, pero ito po ang gagamitin ko. Pero bago ko po ibigay, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna itong batch number 1 po na nagla-like sa atin o nag-share o nag-comment o nanonood, nag-view. Ito po sila si Rosana Narumi ng Japan. Salamat po sa inyong lahat. Al Olalia ng Bacoor, Pampanga. Salamat po. Librager, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Fernand ng Cebu, Larry Narvaez, Jos Salan, Elenita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querte Q, Jonah M, Rinaldo Aventino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigaco,
Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumblebee, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CG Torrio, Melchor Torrentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihinil Dugardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asiebis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga nire-recommenda ko po sa inyo na mga vloggers na ating subaybayan at panuorin po palagi. Ito po sila, Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bonyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Ruy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Dimjos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonel, at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na yung binablog nila ay para po sa bayan. Opo. At ito na po ang verse na ibibigay ko po sa inyo. 1 Corinthians chapter 12, verse 12 hanggang, aywan ko kung 23 ata ito eh. Tinatalakay po dito yung human body. Na tayo ay ikinukumpara po sa human body. Na although we have so many parts or many members of the human body, they do not have the same functions. Ayan po. Wala. May tainga, pandinig, may paa, panlakad, ganyan. May kamay, panghawak, hindi ba? Ganun po yan, iba-iba ang function. Ayan po, ang sinasabi po sa Biblia. Kaya, ang sinabi rin ay hindi pwede na sabihin mo na ayaw ko sa'yo. Hindi pwede na ikaw ay walang kwenta. Hindi pwede kasi nga, kung nasaktan ang isa, nasasaktan po ang lahat eh. Kung na-honor po ang isa, o maligaya ang isang member, ay maligaya din lahat ang member ng body. Ganun po ang sinasabi ng Biblia. At yun na nga, hindi ba? Ay tayo po ay iba-iba po ang klase ng tao. Ganun po yan na nasa society o nasa bansa. Kaya dapat ay magtulungan o mag-care. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Pero babasahin ko na lang po at bibilisan ko na lang po kasi kulang ang oras. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, through many, are one body, so it is with Christ. Inihalin tulad dito yung simbahan, yung body of Christ. For in one spirit we will all baptize into one body, Jewish or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one spirit. Yun nga, iisang espiritu na nanggagaling kay Kristo. For the body does not consist of one member but many. If the foot should say, because I am not the hand, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. And if the ear should say, because I am not the eye, I do not belong to the body, that would not make it
any less a part of the body. Taas ko lang po if the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? Ayan po, hindi ba? But as it is, God arranged the members of the body, each one of them, as He chose. If all were single member, where would the body be? Yan po ang tanong hindi ba? Kung iisa lang, hindi ba? Kung puro mata ay paano makakalakad? Yung pang ibig sabihin yan. Where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. Yan po pinapaliwanag ni Paul. The eye cannot say to the hand, I do not need you. Nor again the head to the feet, I have no need of you. On the contrary, the parts of the body that seems to be weaker are indispensable. Sabi ni Paul, and on those parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor, and our unpresentable parts are treated with greater modesty. Ayan po, yan ang sinasabi ni Paul. Unpresentable daw yung, ay simple kung daanan lang ng dumi, hindi ba? Ay parang unpresentable nga naman. Pero hindi ganun sabi niya, hindi ba? Kung dinadaanan lang ng dumi, pero mahalaga din yan. Kasi saan ka dudumi kung wala kang puwit, hindi ba? Ganun po yan. Which our more presentable parts do not require. But God has composed the body, giving greater honor to the parts that lack it, that there may be no division in the body. Hindi na pwedeng magkahiwa-hiwalay yan. But that the members may have the same care. Ayan po that the members should have the same care from one another. Dito po kinuha yan. Kaya mayroon tayong medical at saka Medicare. Lahat ng tao lahat ng members, kasi ikinumpara ni Paul dito yung mga tao ay para lang kanyang, halimbawa yung mga tao part ng society yan, they do not have the same function. Ayan po ang sinasabi dito. May mahirap, may mayaman, may artista, may pangit, ganon, may politiko, marami po yan yun ang sinasabi dito. But the members may have the same care for one another. Kaya nga, ganyan. May mayaman, yung mayaman siguro, hindi na niya iintindihin niyang kinukontribute niya dyan dahil kaya naman niyang bumayad. Ayun po, kaya mayroon tayong Medicare. Medicare. Alam niyo po, dito sa Amerika, yung mga Kristiyano po dito, mayroon silang sariling service provider po ng Medicare. At pwede kang mag-member doon. Malaki din po, malaki. Hinihikayat nila yung mga members nila, yung mga Christian o yung mga born again na doon sila maglagak ng insurance nila. Ayan po wala na ito pala if one member suffers, all suffer together. Ayan po, kung kinukurap po kasi yung yung pira dyan sa PhilHealth, kinukurap. Ang dami pong pira dyan. Opo. Kaya nga, pinaliwanag ko po sa inyo, maraming nagbibigay dyan, pero hindi naman nila nakukuha yung benepisyo. Ako nga wala kahit na isa wala pero hindi ko nakukunin yan kasi nga inaandito na ako sa Amerika, hindi ba? If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all
rejoice together. Ayan po ang sinasabi. Diyan po nanggaling ang Medicare at saka Medicare o yung PhilHealth na yan. Tayo kasi as a society, members tayo. So, kailangan ay magdamayan. Ganyan. Kung ano yung kulang ng isa, sayang hindi nakakuan dito. Pero sa iba pong kuan, sa ibang yung sumulat ay yung kung ano man ang kulang ng isa, pupunuan ng isa. Ganun po yan. Parang sa mga magkaka-eskwela, hindi ba? O may nagko-contribute para sa alumni, hindi ba? Mayroon namang umaatil lang. Mayroon namang sila ang runner. Ganun po yan. They do not have the same function. But they work together to form the body. Ganyan po. Kasi nga kung nag-suffer ang body o ang isang member ay nagsasuffer lahat po eh. Yan po ang sinasabi ng Biblia po. Kaya nga ganyan. Kaya nga lang, ang ayaw natin ay nakukurap. Opo. Amak po yun eh, kinontribute na ng mga tao, ay nakita nila na, ay walang gumagalaw, hindi ba? Ganun po yan eh. Ay hindi nila ngayon mapasukan. Kasi nga ay pira po ng kwan yan eh. Pribado po yan eh. Gagawa sila ng paraan. Subsidy. Bibigyan natin ng subsidy. O, kinuha nga nila yung subsidy eh. O ngayon, tinanggal pa nila ang subsidy. Ay di dapat wala na silang karapatan para i-transfer yung pira ng PhilHealth sa ibang, ay ilalagay ata sa akap eh. Ayan po, hindi ba? O, ayan po ang gobyerno natin. Ayan po mga kurap, hindi ba? Kaya nga sinasabi ko dito, wala pong kwan eh. Walang kakayahan ang tao na isib ang kanyang sarili. Wala po. Kasi nga ganyan eh. Sa ganyan lang, nakukurap na eh. Hindi ba? O, pinapaliwanag ko lang po para maintindihan nyo. Dapat wala silang karapatan dyan kasi pribado po yan eh. Contribution po yan ng mga tao na hinikayat para i-insured sila. Para dyan, kung na-aksidente sila, ayan, may huhugutin. Ganun po yan. Pero wala ngang gumagamit, nakita nila bilyon. Opo, yung contribution, ayan, gusto nilang ilipat o ipasa-pasa kung saan ang project nila. Dahil nga dong sa subsidy lang, nagbigay sila kunyari, aywan ko kung ilan ang talagang ay mga paraan po yan eh, para kunyari, ay may pundo ang gobyerno dyan, ay kasama kami dyan o kasama kami mag-decide saan dadalhin yan. Ayan po eh. O sige po, hanggang dito na lang po para maintindihan po natin ano yan. Ngayon, kung mayroon po kayo na gustong ipaliwanag dyan, ay i-welcome ko po at sasagutin ko po at sana po sa ating pakikinig ay dinadalahin ko po na tayo ay gabayan ng Panginoon o makakuha ng wisdom sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.